So kung kami tinatakot nyo at bubusalan nyo sa mga paimbestigasyon dyan sa House Committee, ay nagkakamali po kayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, at nagpalabas nga ng kanyang saloobin itong si Pastor Kibuloy patungkol sa pananakot ng House of Representatives dahil isa sa mga kaalyado nga ni House Speaker Martin Romualdez ay nagpasa ng resolusyon na ipapa-review umano ang franchise ng Isiminay dahil sa sinasabi niyang fake news na ang pinupunto ni Ka-Eric ng Isiminay News na ang pagtatanong sa 1.8 billion na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez hindi makonsidera na fake news dahil ito ay pinadala sa kanila ng taong bayan para iparating ang itong katanungan gamit ang media ng Isiminay. Kaya ayon nga, kaya Pastor Apollo Kibuloy, huwag nyo kaming takutin. Tanggalin ninyo ang Isiminay. Pag iyan ginawa ninyo, talagang masama kayo kasi ayaw ninyo makinig sa tama. Magpapasalamat kayo sa bansang ito. Mayroong hindi natatakot magsalita ng totoo para mag-guide ang ating bansa, hindi malugmok sa kadiliman. Dahil alam natin mga kababayan na ang House of Representatives ay kontrolado ni House Speaker Martin Romualdez na noong mga nakarang araw ay tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang pang-aatake kay Vice President Sara at kay dating Pangulong Digong na nagsasabi nga na demonstrated institution itong House of Representatives dahil sa kanyang ambisyon na maging Pangulo. So, yan po mga kababayan po natin. Kaya kung si Ka-Eric umano ang tatanungin, hindi umano sila natatakot sa banta nitong House of Representatives. Subukas ay ipapatawag sila dito na magkakaalaman kasi ang kanilang franchise ang pinag-iinitan ngayon, mga kababayan. Alam natin ang Isiminay ay tinanggal ang kanilang Facebook, tinanggal ang kanilang YouTube dahil umano sa paglalabag. Hindi paglalabag kundi ang pagsalita umano ng katotohanan. So ayaw kasi ng ilan sa mga kumukontrol ng ating bansa na masiwalat ang kanilang katarantaduhan na ginagawa diyan sa House of Representatives at sa kabuuan sa ating bansa. Tatanong sa bahagi ng media kung papaano po ginagamit ang pondo ng isang opisina o ng mga opisyal ng gobyerno ay karapatan ng mamamayan at tungkulin ng mga nasa media, kagaya po namin. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat nagkaroon po ng privilege speech itong congressman from Quezon Province na nagngangalang si David Suarez or Danilo. Danilo Suarez. Basta JJ si Suarez. JJ, okay. Oo, anak yata ito ni Congressman or ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na tayo daw yung aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses. Sa konteksto na ito ay naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica on the 1.1 billion gastos na inilahad dito tungkol naman kay Secretary Loizaga ng DENR. Una sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Walang mali siya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong paiimbestigahan ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na para bagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo So mukhang tinatarget talaga ang Isiminay. Totoo yan mga kababayan po natin. Dahil dito lang nakapagsalita itong si Pangulong Digong. May programa siya dito, yung gikan sa masa, para sa masa. So kung mati-take down nito ito, parang mawalan ng programa na magsusuporta kay dating Pangulong Digong na makapagsalita siya sa kanyang saloobin, opinion patungkol sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. So kaya gusto nilang busalan, gusto nilang mapatigil ito dahil unang-una dito nagpapalabas ng kanyang mga pahayag itong si dating Pangulong Digong na alam po natin na hindi matanggap ng pamunuan ni Martin Romualdez na talagang pinarangka siya ni dating Pangulong Digong na ilabas ang kanyang audit kung talagang malinis siya. So nagkukunwari ito, napaka-diplomatic magsalita pero sa totoo lang
mga kababayan po natin, ginagamit niya ang ilang congressman para magsalita para sa kanya. So, yan ang nangyayari ngayon, mga kababayan natin. Hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos. Nagtatanong tayo. Kung hindi ito totoo, marapat lamang nasagutin at ipaliwanag ito ni Speaker Martin Romualdez. Yun nga nagtatanong lang, talagang ipapareview agad yung franchise. Kaiba rin to. Sapagkat tungkulin at obligasyon niya yan sa mga mamamayan. The last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno. And you do not own the government. Neither do you own the House of Representatives. Though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen at kailan naging mali ang pagtatanong sa kondukta sa mga pondo at paggamit ng pondo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez? At bakit pupunta sa franchise ng SMNI? Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno which ipinahiram lang sa inyo ng mamamayan for an implementation of censorship? Yes. Pagsupil yan. Pagsupil sa karapatan sa malayang pamamahayag na ginagarantiyahan ng konstitusyon. At ito ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na narespetuhin nyo ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public funds na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga sa Rappler, sa Inquirer, sa Philstar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines, ng NPA? So yung Rappler ngayon, mga kababayan po natin, dati galit na galit yan sa ating gobyerno, ano? So ngayon, yan na yung tagapagligtas ni House Speaker Martin Romualdez. So nakikita natin yung pattern na nagkaka-partner na nga sila, parang nabubuo na yung dating kumukontra sa gobyerno. Ngayon lahat ay pabor na. Wala nang nagtatanong, parang wala nang check and balance sa ating gobyerno kung ganun ang mangyayari, mga kababayan po natin. So kawawa naman yung mga ordinaryong Pilipino na walang alam, nadadala lang sa mga motivation, nadadala lang sa mga ayuda at kung ano-anong papreskon, papicture para lang sabihin na nagtatrabaho sila na maayos. Pero ang katotohanan, tingnan nyo, ang 1.8 billion na travel fund, ito ba ay totoo o hindi? So kung hindi totoo, bakit mo pag-iinitan? Ang SMNI, ipaliwanag mo, pahiya mo sila. Sabi mo sila, mag-sorry sila, mali ang inyong computation ng aking travel expenses. Ilabas mo yung resibo para mapahiya yung SMNI. Pero hindi. Hindi mo nilalabas ang resibo, hindi mo kinokontra ang kanilang naging tanong at pahayag. Bagkos sila ay tinakot mo. Parang sabihin mo na ako ang hari, walang pwedeng magtanong sa akin. So pangit po yan para sa mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. Ng NDF na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government, and yet hindi nyo kunu-question ang mga franchise nila o ang mga permit nila to operate. Kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko-questionin ang aming franchise? Bakit nyo ko-questionin ang pagtatanong namin? Yeah. Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, hindi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo, President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung
kung bakit pinapatawag nila ang SMNI. Bukas, November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito. At dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapoderoso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantihan ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Hindi kami umatake sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito, ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF, magkaiba ang sirkumstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinubulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP, NPA, NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan. Bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, I was 10 years old when martial law was declared, no? So, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring martial law, no? And yung naalala ko noon, yung pagsupil sa press. So now, nang lalamig ang dugo ko ngayon, totoo ba ito na magkakaroon na naman ng Marcos dictatorship? Ito ba yung nangyayari sa ating bansa? Ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito? Kasi nakita. So, yan nga po mga kababayan po natin, ano. So, galit na galit agad sila dahil tinatanong nga lang, ano, nitong Isiminay News kung totoo nga ba yung travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. At talagang mainit naman talaga ang dugo ni House Speaker dito sa Isiminay dahil dito nga nakapagsalita ang Vice Presidente at itong si dating Pangulong Digong. At suportado itong si Pangulong Digong na gusto niya nga pabagsakin mga kababayan po natin. Kasi para sa kanya, yan ang talagang tinik sa kanyang lalamunan itong mga Duterte sa kanyang pagtakbo, sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng ating bansa sa 2028. So ganun pa man mga kababayan po natin, iba na ang panahon ngayon at ang teknolohiya, meron ng social media na talagang nakapagsalita kung ano man ang gusto nating sabihin, ano man ang gustong sabihin ng taong bayan, lalo na sa mga nangyayari sa ating bansa. So itong Isiminay mga kababayan po natin, ilang bisis natin ni-review ang kanyang pahayag tungkol sa 1.8 billion na travel fund. Walang sinasabi doon na talagang ito talaga may ebidensya kami na 1.8 billion ng travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Kundi tinatanong niya, pinapaliwanag niya lang, ang kanilang pag-interpret ay pinaparatangan na 1.8 billion. So, pinapakalat na fake news. Wala tayong magawa. Yun ang kanilang interpretasyon. Mga congressman pa naman yan, mga kababayan po natin. Ito sila ay dugtungan ng suportang pinansyal sa terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, and yet nandyan sila sa loob ng Kongreso. Yun po ang dahilan kung bakit tinatanong ang libro at ang mga accounts kung saan pupunta at baka nakalimutan po ninyo. Speaker Martin Romualdez, Congressman Suarez, kayo po ay public officials. You are always subject to public scrutiny and public criticism. So ayan po ang narinig natin ang pahayag ni Ka-Eric ng Isiminay News patungkol sa pinag-iinitan sila ng House of Representatives at kailangan umano silipin ang kanilang franchise. So magkakaalaman yan mga kababayan po natin kapag napasara or nabusalan itong Isiminay News, isa lang ang ibig sabihin. Parang nagkakaroon na muli ng martial law at walang kalayaan ang media na magsasalita at magtanong sa mga politiko o itong nagtatrabaho sa ating gobyerno. Para sa inyong sariling opinion at saloobin, huwag kalimutan mag-iwan ng komento, mga kababayan.